be times na as we follow the Lord, minsan nga sa pagsunod natin, we don't really see the whole picture, pero alam po natin na mas mataas yung nakikita. At of course, the Lord knows the whole picture from the beginning to the end. Hindi man natin makita, anong magagawa lang natin? Mag-trust lang tayo kay God. Just follow on. And you will see that along the way, as you follow God's will, it would be later maiintindihan mo na kaya pala nagkaganon because yun talaga ang nais ni God sa atin. Amen? Salamat sa Diyos na muli kayo ay nandito. Let us go to the Word of God now for our message this morning. I want you to open your Bible in the book of Ephesians, please. Ephesians chapter 4. Okay? Ephesians chapter 4. Magsimula po sa verse number 1 up to verse number 3. Sabi niya na, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. I have entitled our message this morning, Walk Worthy of the Christian Vocation. Lumakad tayo. Kung tayo tumanggap na sa Panginoon, tinawag tayo ng Panginoon, sa kanyang kaligtasan, kinakailangan tayong mga Kristiyano na tinawag ay lumakad na karapat-dapat sa bukasyon na ito o sa panawagang ito. Amen ba? Amen? Yan po talaga ang hangad ng Panginoon bilang isang simbahan na tayo po ay lumakad sa ating pananampalataya na kung saan habang tumatagal, lalong sumasarap. Sabi nga nila, as the years passes by, it must be what? Sweeter. It must be enjoyable. Alam niyo mga kapatid, sa pananampalataya, ito po ang aking hangad. Tumagal na ako sa ministry, naranasan ko na sa ministeryong ito, paano makaranas ng sobrang sakit, sobrang lungkot. At kung ano-ano pang mga mararanasan mo sa ministry bilang isang lingkod ng Diyos pag ikay mga nagkamali, nagkulang, yung mga ganon. Okay? Pero lahat yon pinapadanas ng Panginoon for us to keep on growing. For us to keep on learning, for us to be able to see that as you follow God's will, you may make a mistake, but as long as you are keeping on being right with God, God will always move you out of that, of that place, and ang kalooban pa rin ng Panginoon ang iyong gagawin. At mga kapatid, sa pananampalataya, nais kong dadalhin kayo sa mensahe na ang nais kong titingnan ninyo ang picture ng ating simbahan. We want you to picturize our church. I want you to see that the church of the Lord Jesus Christ should not only be good in doctrine. The church of the Lord Jesus Christ should not be only good in its practices, but it must be very good in its relationship. Bakit po? Kasi doon makikita ng maraming mga tao na ikaw ay totoo. Pag ang samahan ay maganda. Amen ba, mga kapatid? Hindi po yan nakabatay sa dami ng tao o sa kunti ng tao. Nakabatay yan sa ano? Ang mga tao ba dyan sa simbahang yan ay nagkakaisa at sila ba ay talagang pamilya? Maraming simbahang malalaki, mga kapatid.
Pero are they really practicing a church that is like a family? Or they just gathered and practiced their programs, pero wala talagang ganung relationship. Amen? Kaya, aking sinasabi, relationship and fellowship in the church must be maintained faithfully by every members. Tama ba? Hindi? Nais ba niyo magsamba? Magsamba kayong masarap? Magsambang masaya? Amen? Magsamba na kung saan, kung pwede lang, hindi na mapigil ang oras at wala nang uwian kasi masarap ang samahan sa loob ng simbahan. Amen? Or do you want to go to a church na kung saan? Wala lang. Magsimba, magbigay mang konti, manalangin, mag-awit, tapos uwi na. Ganun bang gusto natin? Alam niyo mga kapatid sa pananampalataya, this will create mali yata yan. Sweetness. So, ano kayang nangyari dito? Nasobra. Ang aking ano yan? Photographical error. Ganun ba yun? Typographical. Ano? Typographical error. Pasensya na, ha? Amen? Ha? Ito po yung kinakailangan. Alam niyo po, nung nag-umpisa ang simbahang ito, maraming membro. Pero nakita ko po, membro nga, pero ang relasyon sa isa't isa mahina, malayo. Hanggang na-down tong simbahang ito. Yan makikita, para akong bumbero. Hindi magkasundo yung mga membro. Hala, pinagkakasundo ko hanggang dumating sa punto na lahat ng membro, ako na ang kalaban. Nagkagulo na. Wala na. Kaya, aking tiningnan, Lord, saan nagkulang? Anong pagkakamali ko? Turo naman ako ng tama. Turo naman ako ng doktrina. Tinuro ko naman yung Bible. Bakit ganoon? Ayun pala, may tinuturo ang Panginoon. Yung nga, nakita ko sarili ko. Pero isa sa hindi ko na-develop during that time, alam mo kung ano? Is the relationship. I was a positional pastor. I implement this, I do this, kinatatakutan ako, at ngayon kakatakutan niyo uli ako. Pero, along those years, makikita mo yung mga bagay-bagay na ika-come up ni Lord para matuto ka una bilang leader. Mag-grow ka bilang leader una. How I wish. Alam niyo po, sa totoo lang, wini-wish ko talaga, sana ang lahat ng mga membro sa simbahang ito na umalis po dito, sana they are growing in their own way doon sa kanilang mga simbahan. No? Yan pa rin ang aking heart's desire. Opo. Pero, nung dumating na sa puntong ganyan, okay, nangarap ako, sabi ko, Panginoon, kung bigyan niyo uli ng chance, ang gawaing ito na imaitayo, pwede ba, iibahin ko na? Ang gusto kong maabot, Panginoon, yung kahit na kunti lang, basta maganda ang relasyon, maayos, at ang sarap ng fellowship, yun ang gusto ko Kaya dumating doon sa punto na nangyari nga. Pagkatapos mga kapatid, naiba na rin ako. Dumating ako doon sa punto na nasabi ko, Panginoon, hindi lang ako masayang pastor ngayon. Kundi, fulfilled akong pastor. Ito talaga ang gusto kong maranasan na may simbahan, maliit man, o malaki man yan, marami man o kunti. But ang gusto ko ay masaya na nagsasama-sama, masayang magsimba, masayang makipag-fellowship. Walang nag-uupos, walang magulo, walang... Amen? Yun po, bakit? Dumating ako doon sa pagtuturo ng relationship. Sabi ko nga, alam nyo, ang foundational truth, tinuro ko na ito dito, ang foundational truth pagdating sa Christianity, kinakailangan ituturo sa iyo mga doktrina. Doktrina dito, doktrina doon. Bakit po? Para ikay titibay sa iyong tuhod, titibay ka sa backbone mo, and that is the only way is the foundational truth, which is doctrine. Doktrina. Bakit po? Because yung doctrine na yan, importante yan para sa mga mananampalatayang bago. Hello? Kaya yun ang sabi doon,
Doon sabi, turuan mo ng doctrine. Hebrews chapter 5, verse number 11. Nandun yan. Okay. Nakasaad doon yung tinatawag na kailangan ma-feed. Okay. Kailangan ma-feed ang mga mananampalataya. Kaya kailangan may doctrines. Amen? Pero sabi niya, of whom I have many things to say and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. Bakit po? Verse number 12. Okay? For the time, you ought to be teachers. Mga kuwan na kayo, grown up na kayo. Okay? Tagapagturo na kayo, hindi na kayo dapat estudyante. Amen? Ye have need that one teach you again, which the first principles of the oracle of God. What is the first principle of the oracle of God? That is none other but teaching salvation. Hello? Yun ang unang prinsipyong tinuturo natin kahit kanino. Lalo sa mga unbeliever. Amen? Kaligtasan. Okay? And are becoming such as have need of milk and not of strong meat. Karamihan ganyan ang nangyayari. Naturuan ng milk, naturuan, dapat grown up na. Pero ngayon, sila ay tumagal na, pero ang tinuturo pa rin, ang kaya lang i-take, milk pa rin. Ang sabi, move. For everyone that uses milk is what? Unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat, what? Belongeth to them that are of what? Full age. Spiritually speaking yan, even those by reason of use have their senses to exercise discern both good and evil. Pag ikay spiritually grown up na, alam mo na kung paano, makikita mo na kung anong tama, kung anong mali, kung hindi marapat o dapat marapat, tama, hindi. Because nasi-sense mo na yan, nadi-discern mo na. Okay? Yan ay tinuturo yung pundasyon na yan. Foundational truth must be taught sa mga believers. Bakit po? Dahil pag ikay mahina at ikay makausap mo yung mga pilosopo ng mundo, makausap mo yung mga kulto, abay ba mamaya aalis ka pa ng pagkabaptis, lipat ka pa sa kanila. May mga nangyayari. Amen? So grow up. Yun ang sabi. No? Now, when you are growing, pero tandaan niyo po, lahat ng teaching of doctrines is all foundational yan, pampatibay yan. Doctrines. Ngayon, sabi nga, foundational. Now, pag sa edukasyon, ano ang foundation? Foundational age, ano? Pag sa edukasyon, di ba? Nandoon tayo sa preparatory, elementary, tama, hindi. Foundational, kailangan ituturo mo yung ABC, tuturo mo numbers, tama, hindi. No, doon sa pundasyon, yun ang kailangan. Pag ang bata, hindi natuto, doon pa lang, hindi niya na-master yung kanyang letters, hindi niya na-master yung kanyang words, hindi niya na-master yung kanyang numbers, i-carry on yan hanggang saan? Hanggang nasa edukasyon sa. Kaya marami po, hirap na hirap ang public natin dahil nung sa elementary pa lang, di natutong magbasa. Naku. Pati na dumating na sa high school, pinapasalan ng pinapasa. Pagdating na sa high school, pabasahin mo, hindi marunong magbasa. Paano siya makaintindi kung sa pagbabasa pa lang, hindi niya kayang basahin eh. Tama, hindi? Okay? Carry on na yan. Kaya karamihan, magbubulakbul na lang. Bakit? Kasi hindi naman talaga natuto eh. Now, how about in our education sa ating spiritual? Kinakailangan matuto ka ng pundasyon. Doctrines lahat yan. Para titibay ka. Pero, after ng foundational teaching, mayroong sunod na level. Alam niyo yan kay mga teacher, anong sunod na level? Hindi na foundational teaching, preparatory, di ba? Preparatory, elementary, foundation. Ang sunod dyan ay medyo mataas na. Anong tawag noon? Anong level? Secondary level. Ayan. Okay? Kinakailangan, iba na yung tinuturo dyan. Pero ang pundasyon dito, kinakailangan ma-master. Amen? Okay. Foundation, secondary level. Parang sa Tagalog natin, mataas. Tama na? Mataas na paaralan na. No? Pagkatapos ng secondary ay ano? Tertiary level. Ano na yun? Papasok na doon sa level ng mga ano? Oo. O, di ba? Ganun na.
Now, sa ating education spiritual, mayroon din bang ganun? Dapat mayroon din. Para ano po, hindi disabog ang tinuturo. Bahala na. Dapat ang pundasyon na ganyan. Secondary level. Tingnan nyo ito ha. Sa secondary level sa spiritual, anong dapat ituturo? Sa secondary level, dapat ang itinuturo ay relationship. Diyan wasak yung mga Baptist pagdating sa relationship eh. Mabuti pa yung yung mga ibang grupo, magaling sa relasyon. Magaling rumespeto sa authority. Tama hindi? Oo, ang Baptist sira dyan. Now, ano doon ang ituturo pagdating sa relasyon? Tinuturo ko ito sa mga pastor. Number 1, relasyon ng tao sa Diyos. Relasyon ng believer kay God. Una yan. Marami yan. Prayer, reading the Bible. Tama hindi? Dami yan. Kaya sabi ko sa mga pastor, sundan nyo lang ito. Gusto nyo na mataas na level na ang relasyon. Natapos mo na yung doktrina, sunod, relationship na. Una, relasyon sa Diyos. Sunod, relasyon sa pamilya. Sunod, relasyon sa kapwa mananampalataya. Sunod, relasyon sa mga unbeliever. Tama? Hindi ba? Bago relasyon sa mga mananampalataya sa loob ng simbahan. Relasyon sa kapwa Baptist. Tapos ano? Relasyon sa labas. Pero wali dito sa relationship na ito. Yun ang kulang eh. Ito. After the relationship teaching, papunta tayo sa tertiary teaching. Pangkolehiyo na. Alam niyo kung anong mga lessons sa kolehiyo? Pag mataas na para, alam niyo kung ano? Christ image, perfection. Christ as a role model. Kailangan matularan natin ang ugali ni Christ. Bakit po? Kasi papunta na tayo doon sa malapit na darating ang Panginoon. Dapat ganun na eh. Ang mga believers dapat, kahit hindi pa nakapunta sa langit, ang mga ugali dapat ay katulad na ng ugali ni Kristo. Hello? Pero hindi mo naturo yung Christ-likeness, yung Christ-image. Hindi mo matuturo yan kung hindi mo naayos at hindi maayos ang relasyon mo sa kapwa mo, mananampalataya, at sa lahat. Bakit po? You cannot have Christ-image without what? Having developed that relationship. Pero ang relationship, nag-uumpisa sa relasyon mo kay God bago ka magkaroon ng magandang relasyon sa kahit saan man. Tama hindi? Pero usually yan ay hindi naaabot doon. Karamihan ng mga membro at hanggang ngayon ang mga simbahan, ang teaching pa rin ay doktrina pa rin. Pero tingnan mo pagpasok sa loob ng simbahan, pagpasok pa lang doon sa loob ng simbahan, para namang wala namang kaganagana magsimba rin eh. Yung mga tao, hindi malang marunong. Naunawaan niyo ba? Yung mga membro dito, para walang malang care. Tama hindi? Bakit po? Because ang relasyon hindi na build up. Makinig kayo maigi. Our visitors will come back pag nakita nila at mapipil nila yan na ang relasyon sa simbahan maayos. Hindi ka rin matatakot mangimbita. Bakit po? Confident ka na pag pumunta yan, ang mga bisita namin sa simbahan, they will enjoy the spirit. They will enjoy the atmosphere. Hello? Amen? Hindi mo mapipake kung ang simbahan na yan may talagang pagkakaisa o hindi. Now, kaya sinasabi na, walk worthy of your Christian vocation. Okay? The church should be in harmony. The church should be in unity. Saan magkikita yan? Sa spirit. Tama, hindi? Sa attitude mo, magre-reflect yan doon. Kapag may kagalit ka sa simbahan, you are not keeping, anong sabi sa verse 3, Ephesians chapter 4 and verse number 3. Ano sabi? Endeavoring, trabaho yung endeavoring niya, to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Kung nais mo na ang simbahan mo at sinisimbahan mo ay magiging isang simbahan na i-enjoyin mong puntahan, ayusin mong relasyon mo sa kapwa mo. Tama, hindi? Dahil pag hindi mo inayos yan,
Pag mayroong hindi ka kasundo dyan, hindi ka makaplease kay God at sinisira mo ang unity sa loob ng simbahan. Kaya kailangan trabahuin. Amen? It will produce sourness. It will produce tasteless. Wala, hindi mo mas ma-enjoy eh. It will produce painful, unpretentious gathering. At karamihan ng gathering ganoon. Hello? Kaya sabi ko, church, mula pa noon, sabi ko, kahit na kunti lang, basta't ang gusto kong maramdaman, the Spirit is good. When I come back, I will enjoy. Amen? When I go, I will enjoy everybody. Amen? Now, tingnan nyo, bakit ganun? Bakit kinakailangan gawin ng ganyan? That church that we have today was built and developed to that kind of relationship and fellowship. Because, ako mismo, that is my desire. I want to be a comfortable place to go with and to stay with for worship. Yun po talagang aking hangad. Gusto ko na makakita kayo at makaharap-harapan kayo sa mukha na enjoy ako sa inyo. Masaya ako. Ganon din kayo sa akin. Ganon din kayo sa bawat isa. Bakit? Pamilya eh. Amen ba? Kaya pag ikaw, hindi mo kakausapin at iiwasan mo isang kapatid, you are an hypocrite believer. Bakit hindi mo ayusin? Amen? Bakit? Kasi sisira yan ng spirit sa loob. Tama ba? Hindi. Amen? Nakikita niyo, parang atapang ni pastor eh. Basta't mayroon akong naulinigan na hindi tama, talagang kailangan kong sabihin. Para ano? Para ikakasira natin, hindi. Gusto kong ma-maintain ang fellowship eh. Gusto kong ma-maintain ang samahan eh. Huwag kayong magtanim ng loob sa kapwa. Dito walang papalakasan. Establish yung relasyon nyo sa akin. Establish yung relasyon nyo kay misis ko. Huwag kayong mainggit. Kung may iba, in-establish nila ang relasyon nila sa amin. Bakit ho? Kasi nakakasira ng spirit yan. May mag-amen dapat ba yun? Amen? Ayaw ko nang balikan ang nakaraan na kung saan ang daming ang membro, ang galing magsalita sa harap, pero pag at the back, pupunta pa ba tayo doon? Grown up na tayo. I thought that already in the past, na sabi ko, don't dwell on the mistake of others. Dwell in what? In their good points. Huwag kayong titingin doon sa weakness kasi mga open talaga pag weakness ang isipin nyo. At yang ganyang pag-isip, karnalidad yan. Amen? Hindi uubra yung ganung spirit. At alam nyo, maapektuhan. Kaya mga bisita natin, at tandaan nyo po ito, marami kaming iniyayaya ng mga visitors for our church. It may not be as many as it is. But alam niyo mga kapatid, tandaan niyo ito, kahit na kayo mapipil ninyo kung ang spirit sa loob ng simbahan maganda o hindi. Tama, hindi? Amen? Now, for many, many years, we build and maintain that. This is the reason I feed you well with messages. Amen? Messages about what? One, messages about spiritual growth. Doon ako nag-focus mga kapatid eh. Hey, we need to grow. At alam nyo, sinabi doon sa Hebrews chapter 6 verse number 1, ang sabi doon, living the principles of the doctrine. Kaya ako, mula noon, nagturo ako ng doctrines, sinet aside ko yung doctrines. Alam nyo, anong ginawa ko? Sabi diyan, no? Let us go on unto. Alam natin yung perfection, that is spiritual maturity. Tama, hindi? Hey, pag napaka-expert mo sa doktrina, pero hindi mo na-build ang relasyon
makikita mo na ang doktrina ay hindi nagpuproduce ng maturity. Ang relationship, yung actual na resulta. Pag sa doktrina nag-away-away, carnality labas. At yan ang mga Baptist. Pero alam nyo, kinakailangan pupunta tayo sa another level. Anong level? Relationship level. Yun ang perfection na sinasabi. Tandaan nyo po ito, pag hindi nyo nakasundo ang kapwa ninyo, you are not growing. If you are away-away or misunderstanding, you dwell on the misunderstanding, you dwell on the weakness of somebody at yan nakikita mo lagi dyan. Ang mangyayari, you are becoming carnal at hindi mo mai-enjoy yung fellowship. Totoo, hindi. Kaya hindi tayo magtitingin doon sa weakness. Saan tayo titingin? Paano ba nakaka-bless tong kapatid na to? Saan ba ang strong point niya? Tama, hindi? Kami rin, kayo rin, may makikita kayong weakness sa akin. Kamalian sa akin. Dahil lahat naman tayo may mga weaknesses. Pero saan tayo? Let us go on into perfection. Let us not dwell on the weakness of the past. Amen? Let us move and keep on growing. Tama? Amen? Not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Hindi tayo lagi, ang minsan natin hindi laging salvation. Hello? Move on. Let us grow up. Amen? Pumunta na tayo dun sa level of what? Relationship. Kaya makikita, bugbog tayo lagi sinasabi, prayer life, prayer life, prayer life. Amen? Reading the Bible, reading the Bible, reading the Bible. Yung habit. Amen? Bakit po? Kasi nandun na dapat tayo sa level na ganyan. Babalik ka pa doon sa, ano nga niya ibig sabihin? So, we speak about what? We talk about and teach about spiritual growth. We talk about spiritual maturity. Amen? Bakit po? Doon yan sa relationship. We talk about relationship with God. We talk about relationship to one another. Bakit po? Nandun na tayo sa level na ganyan. Amen? Kaya pag ang spirit mo hindi umaakma doon, bumabalik ka doon sa dati. At hindi yan magbibigay at magtutulong para ang ministry natin keep on moving. Amen? 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 Ngayon, I become what? Hindi a positional leader. Hindi ko lagi ginigiit ang gusto ko. No. I always becoming what? A person that really cares for others. Understanding. Okay? Understanding. Talking about how can you move on? How can you fix your mistake? Let's keep on growing. Amen? Doon ako. At pag ganyan, mga kapatid, dumating ako sa ganyan eh. Why? Kasi gusto ko, I want to be a fulfilled, complete pastor na when I see the church family, I always say, ay, sarap naman. Kaya alam ba ninyo, na kahit nooperan ako sa ibang bansa doon magpastor, I never choose to be. Bakit po? Ayaw kong tumakbo sa problema. Gusto ko ay anumang mga problema na harap ng tama, nagawa ayon sa salita ng Diyos. At masasabi mo, in your old age, masasabi, salamat naman. Na-build ang maganda na gawain. Sabi ko nga, darating ang araw, hindi na ako nakatayo dito. Diyan na rin ako nakaupo dyan. Uupo na lang at makikinig-kinig. Bakit po? Taga-suporta na rin ako darating araw. Bakit? Dahil we build it. Amen? I cannot build it alone. We build it together. Amen? Mayroon pa akong isang preaching. What makes a great church? Not a good church only, a great church. Everybody wants to be a member of a great church. What is a great church? Baka yan dinadagdag ko dito si church na inumpisahan ko eh. Amen? Pero ayusin natin dito muna. Kasi importante ito eh. Okay? Ano sabi diyan?
Do you want to maintain a church na kung saan maganda? Do you maintain it as a member of this church? Ano yon? Yung making sure that the relationship are keep on growing. Amen? Amen? Okay, ano sabi diyan? Endeavoring to keep the unity of spirit. Kaya makinig kayo, pag may mga action kayo at mga statement that destroy the unity of the church, you better shut up your mouth. Walang nag-i-amen, ha? You better think before you say anything. Amen? Kahit ano pang worship nyo dito, sabi nga ng pag hindi ka kasundo dyan, kahit mag-offering ka pa dito, itabi mo muna offering mo. Tama, sabi ng Bible? Tabi mo muna offering mo. Tapos kausapin mo muna kapatid mo. Para ma-accept yung offering mo. Tama? Bible way yun eh. Amen? Tinuturuan ko kayo ng tama na pang-aasal, hindi mang inasala, tinuturuan ko yun ng tama na bakit sa atin to eh. Pag nagawa natin to, I tell you, huwag mong hayaan masisira ang relationship na magandang na-build ko dito ng napakatagal na panahon. Huwag nyo hayaan. It is your job to keep it going. Ha? Now, tingnan po ninyo. Una, kaya mahalaga to. Yan o. Yan o. Makikimiki. Yan. Alam ba ninyo na nakasaad sa Bible bago natin binasa yan? Tingnan ninyo. Chapter 3. Verse number 19. 17 muna. That Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded, saan? In love. Wow. Tapos sabi niya, why? Okay? May be able to comprehend of all saints what is the breadth, the length. Tingnan niyo yung growth, napakabalanse. Kahit saang parte, nag-grow. Amen? Length, depth, height, breadth. Verse 19, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Pag ito nagawa nyo, talagang filled ka ng Holy Spirit. Filled ka ng fullness ni God. Ang ganda yun. With all the fullness of God, pero mabubuo. Ang sarap eh. Then, tuloy muna doon, di pa tapos eh. Okay, 20. Now, unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that what? Worketh in us. Worketh in us individually. Ang power ni God nandyan. Ako po'y naniniwala na pag ang power ng Diyos nandyan nag-work individually, hindi ho nagkakasulungatan. When the power of God is in you, in you, in you, in you, in you, in you, and all of us, may power ng Diyos, ang touching ni God, hindi po yan nagkakahiwa-hiwalay, kundi yan in harmony. Amen? Bakit? Kasi, nandyan yung power ni God kumikilos. Yan ang nagkukos ng harmony. Amen? Tingnan niyo po ninyo. 21. Meron pa ba? Unto Him be glory. Where? In the church. Bakit po kinakailangan mapanatili natin ang ating pagkakaisa? Kasi nandyan yung glory ni God. Pag nagkaroon ng division sa simbahan at di pagkaunawaan, the glory departed. Anong tawag noon sa Old Testament? When the glory departed, anong tawag? Ikabod. Anong ibig sabihin ng ikabod? Wala na. Wala nang pagkilos ni God. Gusto mo ba yung mangyaring ganyan?
No way. Amen? Amen? Kaya kung mayroon man kayong kinababagutan, kinaiinisan na kapatid, you better correct yourself. Mayroon kuminsan pangyayari, ganyan, nagalit sa akin, na-offend sa akin, hindi ko naman pala alam. Bigla na lang, hindi ako kinakausap. Bigla na lang hindi magpakita. Ano kayang dahilan? Yung pala, hindi ko nakamayan. Kinamayan daw yung iba, hindi ko nakamayan. Hindi ko naman maalaala kung saang panahon. Yung mga ganyan eh. Mayroon kang mga kinaiinisan, pero personal speculation mo lang. Hindi alam ng tao. Tama ko conclude ka. Na kiso ganito, kiso ganyan. Anong klase? Tapos lahat ng kanyang moves, bibigyan mo ng meaning. Sige nga. Amen? Nakakasira yan sa spirit sa loob ng simbahan. At huwag niyong panatilihin dito yan. Because sooner or later, pag narinig mo mag-preach si pastor, mamaya, babaling ka kay pastor, pinatatamaan na naman ako ng pastor. Ako na lang lagi kisyo ganito. Hanggang dumating sa punto, wala ka nang gusto mag-attend sa simbahan. Bakit? Kasi pinairal mo yung yung maling mindset, pero hindi mo nakausap. Tama hindi? Puro conclusive. Na wala namang ebidensya. Kasi sa utak mo lang. Akala mo, ikaw pinag-uusapan. Lagi. Bakit? Guilty conscience na eh. Akala ko di ka mag-i-amen. Kaya ko na sinasabi yan because nais ko na ang simbahan, ang pagkakaisa at sweetness ng simbahan ito manatili. Amen? Why? The glory of the Lord is in His church. Pag hindi nagkakaayos ang mga mananampalataya at hindi mo gagawin, alam niyo ang mangyayari mga kapatid, nasisira at mamaya sabihin ng Panginoon, dahil dyan sa inyong hindi maayos na relasyon, aalisin ko yung gloria ko kahit ano pang gagawin niyo, wala nang mangyayari sa mga buhay niyo. Gusto niyo ba yon? We'll not do that. Oh. The spiritual growth in the inner man must be kept and maintained by every believer. Hindi some of the believer, all of the believer. Because that preserves unity and spirituality. Kaya lagi ko sinasabi, alam niyo, pag mayroon kayo hindi gusto sa kapwa, kausapin niyo. Walang nag-amen. Hindi mo gusto ang aking balbas? Kausapin mo ako, pastor. Di bagay. Pabayaan mo na muna ako ngayon. Sa iyan na sabihin ko. Di bali na. Kahit na hindi bagay, kasi matanda na talaga eh. Amen? Kung gusto niyo akong bulahin, pastor, ang pogi mo pa rin. Hindi nga bagay, pero pogi pa rin. Parang binubula mo ako ah. Amen? Ano na naman yun? Ha? Bakit straight ang sinasabi ko siya? I want it to be plain, as clear, as crystal na maisipan mo. Dahil kung mayroon kang mga bagay-bagay na ginagawa that destroy the spirit of this church, you better stop it and correct your spirit and attitude. Amen? Hindi ko papayagan yan. Yung kung hindi mo yan magawa, baka na isang darating araw, pastor, di ko nakakayanin dito. Eh di wag. Mamili ka, ikaw mag-desisyon, hindi ako. Kung nais ko ng simbahang ito, will move on na masaya. Masarap. At talagang ang ganda ng samahan. Bakit po? Diyan tayo nakikilala eh. Diyan ho tayo. Walang simbahan na ganito, kaya nga hindi ko ito mapagpalit sa iba eh. Bakit po? Kung ang basihan lang, material na bagay, pera-pera, iniwan ko na kayo. Pero hindi ganoon eh. Bakit po? Dahil ang nais ko, ang relasyon ay maayos at maganda. Masarap. Kunti lang, okay lang yan. Pero masaya. Ala kang tinatago, ala kang sisipitan, ala kang masamang tinapay. Larga lahat. Okay. Amen? Ay, maniwala kayo. Yan kasi ang gusto ko
sa buhay ko, yung mapayapa ka. Masarap maglingkod sa Diyos. Masarap kayong kasama. Amen? Oo. Magpaplano naman tayong akyat dun sa bundok. Ganun lang yun eh. Bakit ho? Matanda na ako mga kapatid, ayaw ko ng maraming kontrobersyal. Papahingahin nyo naman ako, punong-puno na, nangangapunot, panot-panot na yung buhok ko sa karaming problema mula pa noon. Ha? Magsisenior na ako, pagbigyan nyo naman ako. Amen? I long everybody's fellowship. I long somebody that I can lean on my shoulder. And I am confident na hindi ako ibabagsak. Kaya pasalamat ako sa mga tao na naging involved sa life ko. Sana po, makiintindihan nyo yan. Amen? Now, how? Paano po? Being rooted, sabi niya, because that preserves unity. How? Being rooted and grounded in love. Yun lang naman ang pasagot ng Panginoon dyan eh. Mahal niyo ba ang simbahan ito? Mahal niyo ba ako? Ito, matindi. Mahal niyo ba ang bawat isa rito? Sigurado kayo? Sigurado talaga kayo? Na lahat dito, mahal niyo? O sasabihin niyo, ang iba mahal ko, ang iba hindi ko mahal. Amen? Pag yan, sinabi mo, ang iba mahal ko, ang iba hindi ko mahal, may problema ka. May problema ka. Hindi ko problema, hindi problema ng iba yan. Problema mo yan. You better correct it yourself because no one can correct you but yourself. Amen? Oh, mambihira. Paminsan-minsan lang itong preaching nito, pero talking of the church tayo mga kapatid eh. After all, sa mga naranasan natin mga problema dito, wag na kayo mag-dwell sa nakaraan. Pinaranas sa atin ng Panginoon para turuan tayo ng lesson. Pero wag kayong mag-dwell sa nakaraan at lagi niyong sasabihin ang nakaraan, may nakaraan kasi kung ikaw doon ka mamuhay sa nakaraan, sarilinin mo na lang yan. Wag mo na akong idamay dyan. Gusto ko mag-move on eh. Gusto ko itong simbahan natin mag-move on. Kahit gaano pa katindi ang naranasan, basta tama ang spirit, tama ang salita ng Diyos, tama ang in-implement natin, tama ang doktrina, move on tayo. Huwag nating hayaan the glory of the Lord will depart from us. Because that is the worst things that can happen to a church. That is a worst thing that can happen to a family. That is a worst thing that can happen to a person. And that is a worst thing that can happen to a nation. Alam ba ninyo nang ang ikabod? Number one dyan, it can happen to you personally. But it can also happen to a family. Na ang glory ng Diyos wala na sa pamilya mo pag minali mo ang spirit mo at attitude mo. Amen? Ano pa? It can happen to a church. It can happen to a church. Ano pa? It can happen also to a nation. Ang ikabod na yan, hindi yan sa isa lang, hindi sa lahat yan. It will happen. Pag if you do not live right and if you are not having the right spirit that needs to be maintained in the work of the Lord, ganun lang yun eh. Amen? Kaya sana itong tinuturo ko sa inyo, you get it very well kasi importante po ito. Amen? Alam niyo bakit ko nagawa ito? Ito, sabihin ko na sa inyo. May sabi naming mga membro sa akin dito. Sabihin ko na kayo, mga membro, hindi ko alam kung sino nagsabi sa akin. Kinalimutan ko na mga pangalan nyo. Pero alam nyo, sabi may mga kapatid lumapit sa akin, Pastor, bakit ganoon? Pwede ba namin kakausapin yan? Kasi hindi kami kinakausap eh. Naulinigan ko yan. Gawa nga akong mensahe para dito, para ako na lang magsabi. Para mabanatan ko, yan na ngayon. Yun yan eh. Magaling si Pastor. Parang may nasisense akong hindi, naamoy akong hindi maganda. Amen? Now, para ito destroy? No.
I want to keep the spirit and the unity of our church keep on unrolling on. Alam mo bakit? Marami pang tao ang nakareserba para idagay ng Panginoon dito. Pero pag nadatnan tayo dito, na ang spirit hindi maganda, mapipil ng tao yun. Mahintakutan din kayong mangimbita, maniwala kayo. Totoo, hindi. Alam ba ninyo na yung inaalagaan naming pamilya dito? Yung pamilya ni Sister Marisa? Ha? Hindi ko lang alam kung nakapanood nyo yan. Para kayo hindi. Oh, alam niyo, lagi sinasabi, bakit? Iba doon. Yung pamilya ni Brother Calpo, ganun din ang sinabi. Iba doon. Iba. Iba sa mga napuntahan namin. I'm so thrilled about it. Bakit ang bait nila? Yung mga ganon. Bakit ganon? Kasi yan ang salita ng Diyos kasi yan. Amen? Ha? Ano sabi diyan? We do not live in the flesh that prevents growth, create misunderstanding, and destroy sweet fellowship. Verse 18. 3:18. Ano sabi? You may be comprehend with all saints what is the breadth and the length and the depth and the height. Ganun eh. Ganun katindi yung discernment of growth. Okay? Move. Next. God's fullness must fill you to be balanced in knowledge and understanding. God's glory is sacred and holy inside His church. Once you destroy it by bad attitude and behavior, God will not hold you guiltless. Pag ikay ang naging cause, kaya ang magandang espiritu dito sa simbahan ito nasira, hindi ka makaka-escape sa judgment ni God. Amen? Okay, you better check. Ha? The glory of the Lord departed. Mambihira. Hindi po yan. Ayaw ko yan mangyari. Amen? So una yan. Kaya endeavor natin. We walk in our vocation worthily kasi una, the glory of the Lord is there inside the church. Number two, endeavor to keep the unity of the Spirit. Talagang trabahuin yan. At tandaan niyo po, yan ay hindi one way. Hindi one way yan. Hindi one way. That is always two way. Balance yan. Ikip nung isa, ikip din ng isa, kinakailangan mag-meet sila together. Tama, hindi? Hindi pwede isa lang mag-work, pagtapos itong isa, hindi. Hindi pwede. Ha? Endeavor means to work for it, or working at it. So the bonding of peace in the midst of the congregation are always present. How? O yan. How? May solution. How? Number 1. Doon sa verse 1. Paano makip ang unity of the Spirit in the bond of peace? Simple. Ano? Basahin ng verse. For 1, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation. Verse 2. With all lowliness. Sa palagay niyo, kung may kababaan ng kalooban, walang pride, hindi magkasundo? Magkakasundo talaga. Alam niyo pa, ikay, hindi mang-i-stab ng kapwa mo believers? Ang mangyayari ganito, ma-pride kang tao. True or false? Trolls. Totoo yun eh. Bakit? Kasi, nakikita sa attitude yan. Amen? Kaya ako lagi sabi, kausapin niyo ako. Prangkahan. Di ba ng pagprangkahan? Hindi yung pangit ng salta, hindi naman ganoon. Pag sinabi prangkahan, straight to the point. Anong problema ko? Tell me. Amen? Now, bibigyan ko na kayong pagkakataon. Dito ha, ito. Pag mayroon kayong hindi nagustuhan sa kapatid, kausapin nyo na. Huwag nyo nang ipadaan sa akin. Para maayos. Lagi na lang ako, repere. Bibigyan ko kayong pagkakataon. Pag hindi kayo nakausap, kausapin nyo.
Bigyan ko na kayong chance ngayon. Tapos na magsahe. Amen? Pero ang pinaka-purpose is this, spiritual dapat. At pagkatapos dapat maayos. Pag hindi maayos, tawagin niyo ako. Amen ba? Ayos. Good. Next. Paano? With all. Ayan na. Pag nag-usap, meekness. Ay, ganda. No? Humility, lowliness, with meekness, and with long suffering. Marunong kang magbata. Marunong kang tumanggap ng pagkakamali. Marunong kang umamin ng kamalian at magsabing, pasensya na po. Sorry po, hindi na po mauulit. Walang nag-i-amen ba? Amen? Okay. With all, ganda with all forbearance in, nandiyan na naman yung love, pampihira. Colossians chapter 3. Okay, 12 to 14. Tingnan po ninyo. Put on therefore, as the elect of God. Ito ang ipuput on holy and beloved, bowels of mercies. Ayan kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Ang ganda Put on ito, i-practice ito, isagawa to. Verse 13. Forbearing one another and forgiving one another. If any man had a quarrel against any, even Christ shall forgive you. So what? So also forgive. Ang sarap Amen? For that, and above all these things, anong i-put on? Charity. In the band of, pambira, nakatali ka sa maturity, perfection. Ay, ganda. Amen? Hindi nyo pwedeng babaliwala yung salta na nandiyan talaga Nakasulat, clear as crystal. Gawin na lang natin. Ang sarap niyan. Amen? Endeavoring to keep the unity. Kaya, paano gagawin? Apat. Okay, next. Next line. Last. Ay, salamat. Patapos na. Amen. Amen. Endeavoring to put on. The new man. Hindi yung old nature ang ipuput on. Ang new man. Tingnan po natin. Verse number, Colossians 3, 1 to 10. Basahin muna natin yan. 1. If you then be risen with 6 those things which are above, which Christ is on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on this earth. Verse 3. For ye are dead, and your life is hid with Christ, Christ in God. When Christ also, who is our life, shall appear, he shall also appear with him in glory. Mortify therefore your members. Ito talagang iyong gagawin. Okay? Mortify your members which are upon the earth. Ito, iwasan mo ito. Ilayo mo ito. Fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Ano sabi? For which things God's sake, God's wrath, the wrath of God cometh unto the children of disobedience. Disobedience pala pag mamuhay tayo in the flesh. Hindi tayo obedient children. Move. If in the which ye also walk also sometimes. Dati yan natin nilakaran Nung unbeliever pa tayo. When ye believe in them. Pero ang sabi niya, but now, di na tayo dyan, wala na tayo dyan. Put off all this anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man. Ito talagang old man na ito. Kailangan itong talagang alisin yan. Hindi mo yan isuot. Although nandyan yan nakakabit. Hindi talaga malis Put off yan. And all his deeds. At anong gagawin? Okay. And put on the new man.
which is renewed in knowledge after the image of Him that created him. Okay? Next, meron pa ba? Where there is neither Greeks nor Jews. Tama ba yan? Verses na yan? Okay? Nor barbarian, Scythians, bond nor free, but Christ in all and in all. Kung nandyan si Christ, madaling gagawin Christ is in control. Amen? Kaya tatandaan po natin yan. Endeavor to put on the new man. The old man is the old nature, which is the flesh. In these verses, we are commanded to put on and put off. Ano yung mga i-put on? I-put off the old nature. Put it to death. Next, put on the new man, the new nature. The new man must be continually wear our Christian clothing as we perform Christian service to one another. Amen? Next, conclusion na, ganda. Tapos na tayo, mga kapatid. Pero ito, your sowing is your reaping. Kaya, makinig kay Maggie, matakot kayong mag-sow ng pangit at hindi maganda. Kasi aanihin mo yan pagdating na ng araw. Wag. Pag maling attitude, pag maling spirit, wag mong ituloy-tuloy gawin. Kasi it will destroy and you will reap good, bad. Pag yan ang bad ang iyong ginawa. Yun lang yan Okay? So, ito, tingnan nyo pakita ko sa inyo. You sow discord, you sow misunderstanding among the brethren, that's an abomination to Lord. Basahin nga natin as I close. Ito, Proverbs 6, verse 16 to 19. 6 things that the Lord hate. Kinabumuhian ng Panginoon ito sa kanyang mga anak. Pero mas worse yung number 7. Ano yon? Tingnan natin. A proud look, a lying tongue, a hand that shed innocent blood, okay? A heart that deviseth wicked imagination, feet that is swept to run to mischief, running to mischief, a false witness that speaketh lies, he that soweth discord among the brethren. Yun. Now, tingnan natin. Ano yung 6 at pang-7? Okay, 1, sowing. Okay. Ano yung, alam nyo na kung, okay, alam nyo na yung nabasa natin doon. Isa-isahin nga natin, balikan natin yung verses. 1, a proud look. 2, a lying tongue. 3, a hand that shed innocent blood. 4, a heart that deviseth wicked imagination. 5, feet that sweep in running to mischief. 6, a false witness that speaketh lies. Number 7, that is so worse. They that sow discord among the brethren. Pag naging cause ka na ang mga kapatiran ay hindi magkasundo at di magkaroon ng unity, yun ang pinaka-worst. Yun po ay matitindi. 6 things that the Lord hate. 7 is the abomination. Kinamumuhian na yung 6, pero mas matindi yung 7. Abomination sa Panginoon. Parang nagsamba ka rin sa Diyos-Diyusan. Bakit ganon? Kasi ayaw talaga ni God na ang kanyang gawain, ang kanyang church, magkaroon ng disunity. Ayaw ni God yun. Okay? Kaya sabi doon sa Psalms 130, behold how good and how pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. Amen? Yun lang Okay? Move. As we close. Okay? Your sowing is your reaping. Lesson yan to learn, You sow discord, misunderstanding among the brethren, that is an abomination to the Lord. Okay? Number 3, you cause disunity, the sweetness is gone. Pambihira. You destroy the good spirit and attitude, the sweet smell and pleasant is gone. Wala na. At pag nawala yun, mga kapatid, our church will not be a good testimony to those not only outside, but also to those who come inside. Mga minamahal ko sa pananampalataya, as a pastor of this church, I know what I'm saying because this church
have experienced so much discord. Nararanasan ko kung paano and how painful that was. But I bear it all because I know God are teaching me something for me to grow also. Kaya ngayon I can speak to you strongly, clearly, and maybe straightforward because I know what I'm talking about. I have experienced that. And I don't want to have that again in this church. So sa umagang ito, I beg you, I pray for you na please, as a member of this church, keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Please do that. Young people man kayo, adult, huwag niyong hahayaan na ang ating sarap na relasyon sa simbahan ay masira. Tumayo tayong lahat. Bow your head. You heard the message. You know what should be the action and the move. I want you to ask God that as a member of this church, you will promise to the Lord, hindi ko hahayaan ng masarap na samahan sa simbahan na ito bilang magpamilya ay masira. Help me to do this. Help me to practice this. Help me to work this out. At ako'y naniniwala, i-bless kayo ng Panginoon. We'll open the altar. You come to the altar if the Lord had spoken to your heart amang banal na kilang Diyos. Kumikilala kami na kayo ang Diyos na nagpapadala ng mensahe. Kumikilos dahil lang po namin, we are just people that make mistakes, but we can amend. Make our life a blessing sa iba. Basbasan niyo po na ang aming simbahan will keep on expressing, fellowshipping with sweetness, Panginoon. Basbasan niyo ang bawat kapatid. Kausapin niyo ang bawat isa. With humility, with meekness. Lord, fix us and heal us. We have experienced so much difficulties, pain of the past. So, hindi namin hayaan ang aming past will just keep on destroying the greatness, the image that you have. Pagpalain niyo kami sa umagang ito. Bless niyo po ang bawat isa. If the Lord has spoken to your heart, dito. Sige, pray. Ask the Lord. Ask the Lord. Your humility were chanced by the Lord to lift you up. Itaas ka ng Panginoon. Look at our church. Our church was built because we are here. Heavenly Father, Lord, thank you po sa mensahe. Nawa ang bawat isa ay kinausap ninyo. Trabaho po namin na panatilihing masarap, maganda ang relasyon sa loob ng simbahan. Ito'y iyong hinambing sa isang mag-asawa na kung saan the husband and the wife has that three kind of relationship or fellowship in their lifetime. At that is none other, Lord, yung closeness of the relationship. Closeness of their fellowship.
Not only that, the sweetness of their fellowship and the relationship. And also, Father God, the most intimate kind of relationship na sinabi ninyo sa Ephesians chapter 5 verse 32. Ang relasyon ng simbahan at ninyo. Nais ninyo, Panginoon, ang inyong simbahan ay magkaroon ng ganyang katangian, ganyang spirit na nagagawa sa loob. Kaya, O Diyos, inihiling ko na patuloy pa rin itong samahang ito ay mangyayari consistently sa aming simbahan. Walang balakid, walang hadlang. Because itong nais po ninyo, maraming simbahan na malayo ang relasyon sa isa't isa. Malalaki nga. Pero Panginoon, ang amin pong practice na ito ay mahalaga. Dahil kahit gaano man, kasalat, kakunti, ang mga tao na nandito, kung masarap ang aming samahan, dadaigin namin ang maraming mayamang simbahan at maraming tao. Tulungan niyo po na ito ay aming mapanatili hanggang sa paglipas pa ng maraming taon at panahon. Patnubayan niyo kami lahat at pagpalain kami. Ito'y aking dalangin in Jesus' name, and all the people say, Amen.